Habang nagkakalit-silit siyang bayan natin, namomroblema kayo sa inyong pangkain, panggamot, lahat-lahat ng problema ng isang Pilipino. Sabi ko nga, pagsakay pa lang sa eroplano, sisinghot na yon or maglalaklak ng alak o mag-uorgihan ang mga alpot. So sinabi pala niya, kaya siya doon ay pupunta sa Japan. Dahil unang-una, inimbita daw siya, babakasakali na magkaroon siya ng access doon sa 10 billion pesos na para sa mga Asian country. Umaasa si Bangag na makakuha ng at least 150 billion pesos. Definitely hindi ito libre, mga palangga. Babayaran natin ito kasi ang sabi dito sa article ng Reuters, yung 10 billion na ilalaan ng government ng Japan, which is magkano tayo ngayon? 61.5 ba? 61.50 dollar to peso. So you compute that times 10, that's 615 billion pesos. Ang sinasabi dito sa article, okay, kaya yan ginawa ng Japanese government na naglaan ng ganyang pondo dahil dito nga sa nakaraang tension sa Middle East, di ba? Yung bang, bang, bang. So ngayon, ang tanong dito, mga palangga, gustong tumulong ng Japan. Gustong makakuha ni Bangag, kaya pumunta siya doon, di ba? Sa Japan. Nandyan sila ni Satanas na nagpapakasasa sa pera ng bayan maliban sa mga prior na nilang ninakaw ang mga oligarchs, okay? Ang mga kasabot ni Bangag, di ba? Even bago pa naubos yung kanilang old stocks, okay? Ibinenta na nila ng halos times 2 or times 200%, mga kababayan, ang presyo ng gas, ng gasolina. So kumita na si Bangag doon, di ba? At ang kanyang sabuatan. Ito sana maganda 150 billion, kung makuha natin yan, dapat pwede talaga magamit ng gobyerno yan para ang gobyerno mag-procure o bibili ng itong langis na ito at ibibenta sa taong bayan sa murang halaga. Okay? But definitely, hindi yan mangyayari. Okay? Pwede rin gamitin yan ni Bangag para magtayo ng mga storage facilities, di ba? At kung magbigay ng, what do you call that? Renewable energy. Remember that pangako niya na nung bago mag-campaign, yung mga renewable energy, chucho na yan, mga windmill niya na hindi naman kanya. Hindi yan mapupunta sa inyo. Yung mga kaputahan na yan, ang sabi niya, magkakaroon ng defense agreement, maritime security, economic cooperation, energy access, investment, chuchu, lahat yan kaputahan. Sabi ko nga, without that 150 billion pesos, na kung sakasakali na maigrant yan sa Pilipinas, mga kababayan, maalwan pa rin ang buhay ng mga Pilipino kung hindi ninanakaw ni Bangag through that maleta na ninakaw nila sa pondo ng bayan. So itong utang na ito na igagrant sa atin, kung ano man ang mabitbit ni Bangag, na ipagmamayabang niya ni Bangag, ayan, nakapag-uwi tayo ng 150 billion pesos mula sa Japan. Nagkaroon tayo ng access sa kanilang 10 billion US dollars, okay, na pondo para sana magkaroon ng mga proyekto katulad ng pag-procure ng mga langis o pagpapatayo ng mga renewable energy sa Pilipinas, Hindi ibig sabihin yan libre, mga palangga. Babayaran nyo yan, plus interest. So ang question natin ngayon, okay, ang question natin ngayon sa inyo mga palangga, paano sila magnanakaw dyan? Madali lang yan. Di ba? Dahil sabi natin, pwedeng magpatayo sana ng renewable energy, okay, or mga storage, na mga oil facility. Sabihin ni Bangag, ganito lang yan. Sige, nakakuha tayo ng 150 billion. Ikaw, Lisa Tanas, yung kapatid mo, okay, wala nang bidding-bidding. O siya na ang magpapatayo niyan, na ang facility na yan, okay, kunyari, sasabihin natin 20 billion, kasi we have 150 billion hypothetically, di ba, Rico? 150 billion kunyari ang naibigay sa atin. Ito, Lisa Tanas, yung kapatid mong kawatan, okay, diyan magtayo sa Bacolod or sa Ilocos, nitong pasilidad na ito. So ilagay natin, ang gagastusin kunyari is 20 billion lang. Pwede nilang mark upan ng 40 billion. Nakanakaw na sila ng 20 billion na markup na original price, 20 billion, tapos luging-lugi ang taong bayan dahil meron niyang interest. Alright? So yan yun. Doon nila nanakawin ng pera ng bayan. Kaya yung mga travel na yan, yung mga putahang mga pledges na pinagsasabi ni Bangag, wala yan. Lahat ninanakaw nila eh. Kasi kung tutuusin, ang dami niya ng inikot na bansa.
Bakit hanggang ngayon, ang mga nalubog sa baha, lubog pa rin? Ganda intensyon ng Japan. Alright? Siyempre, ang magpo-provide ng mga materials dito sa facility na ito. Papasok na naman ngayon si contractor. O sabi ni Satanas, ayan yung kapatid niya, o yung pinsan mo naman, o yung pinsan ni Bangag, o yung kapatid ni Bangag, o yung anak sa labas ni Bangag, kung mayroon man. Okay? O yung kabit ni Bangag, o yung kabit ni Satanas, o yung nakabulian ni Bangag. Hindi na tayo bibili dyan sa mga statement na yan. Oh, we're here, we're going to Japan because we have to strengthen the economy, chu-chu-chu-chu, and we have to have access to the 10 billion US dollars. Lahat yan kasinungalingan. Okay? Lahat yan sila-sila. Magpatayo man ng infrastructure project from that, grant. Wala rin yan, mga kababayan. Kaya ang question natin, ibibigay ba doon sa atin ng Japan? Of course not. Hindi naman libre yun eh. Sinabi ba ng Japan na libre yun? Di ba? Ang makikinabang yan, pa rin mga addictus na yan. Wala silang kabusugan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So, ano magiging epekto sa inyo yan? Kaluluoy pa rin kayo. Kawawa pa rin kayo, mga motorista. Kaya not only motorista, lahat ng mga Pilipinong mga palangga, kaluluoy kayo. Lulubog kayo, yung grant na yan, nanakawin nila. Imagine mo, grant na nakawin. Sabi ko nga, out of that, ito naman kasi wala pa naman sinabi kung magkano makukuha. Let's say for example, 100 billion. I-down natin sa 100 billion. Okay? Ang gagastusin nila dyan para may optics silang mga facility. Kunyari, 20 billion lang ang kanilang isi-spend na para may makita lang na what you call that? Physical evidence na meron talagang tinayo, okay, na ganitong infrastructure dahil dyan sa grant na yan ng 100 billion. Pero ang 80 billion ay nanakawin nila. Yun lang ang ano niyan, yun lang ang yun lang ang pupuntahan niyan. Okay? Yun lang ang pupuntahan niyan palangga. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung ano na yan, yung mga dramatization 101 na yan, yung lahat ng pagsisinungaling, lahat ng mga kalokohan, lahat ng mga travel, gumastos na ang bayan natin, papasok din naman yung mga ghost projects. Sila pa rin yan. Wala na kayong what? Wala na kayong aasahan sa bangag admin na to. Pwede rin, di ba? Kunyari, syempre, mag-hire sila ng mga, syempre, pagtayo ka ng isang malaking company, may mga consultancy, people, lawyers, at kung ano-ano pa. Ayun, mga bayad yan, mga yan. Tapos mayroon ng i-hire si bangag, di ba? Katulad ng mga financial advisor, katulad sa Maharlika Funds. Na ang sweldo nila, buwan-buwan, milyon-milyon. Hindi pa nga kumikita yung Maharlika Funds na yun, yung mga advisor doon, kumakamal na ng pera ng bayan. Pwede na sabihin ni Bangag, okay te, meron tayong energy advisor. Ayan, yung kapatid ni Satanas. Okay, anak ni Bangag. Kunyari, ang mga lahat ng lahat ng mga nakapaligid sa kanila. How much? Okay, si energy advisor or financial advisor, sabi ko, katulad ng Maharlika Fund, bibigyan ng 500 million a month na salary. Diba? Then si consultant, bibigyan financial advisor. So, mga palangga, imagine nyo. Or pwede rin yung kontrata. Okay, ikaw kunyari si Juan de la Cruz. Okay? Kukunin kita ha. Okay? Kukunin kita ng energy advisor. Si Ana CH, kunyari, si Casey, kunin kita. Sisweldohan kita ng 1 million a month. Hindi pa nagsisimula ang project. Yung inutang natin sa Japan, napunta na sa mga bulsa nila.